Danica's POV. Hindi dalawin ng antok si Danica. Naalala niya kaninang hawakan siya ni Alejandro. Parang may gumapang na kuryente sa buong katawan niya at di niya may paliwanag kung bakit niya nararamdaman sa tuwing mapapadikit siya dito. Kahit kailan hindi niya naramdaman kay Ron. Ano bang ibig sabihin nun? Pumihit siya ng higa paharap dito. Sakto naman pumitin paharap sa kanya si Alejandro at kaya niya, hindi pa rin to natutulog. Mulat na mulat pa rin ang mga mata nito at nakatingin sa kanya. Namula ang kanyang mukha na magtamang kanilang mga paningin. Diyos ko, ano ba itong nararamdaman ko? Mabilis siyang pumihit patalikod dito at saka nagtalok po ng kumot. What is wrong with me? Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ba kung ano-ano nang naiisip ko? Nababaliw na ba ako? Kinabukasan, nagulat si Danica nang tulungan siya ni Alejandro sa pag-aayos ng kanilang garden. Wow, may kusa ka rin naman pala. Nakaismid niyang sabi dito. Mahilig talaga ako maghalaman. Sabi nito sa kanya habang inaalis sa mga damo sa palibot ng halaman na tinanim ng daddy niya. Medyo naging busy lang ako lately. Yung garden sa bahay ako halos nag-ayos nun. Libangan ko kapag stress ako. Para ka palang si daddy kapag nagsistress, nagkakalkal ng lupa at nagtatanim. Aniya dito. Kahit sa States, may garden yung bahay ninyo? Oo, ako mismo nag-aayos at nag-aasikaso. Wow, talaga? Ang perfect ko, diba? Gwapo niya, masipag pa. Nakangising sabi ni Alejandro sa kanya. Napairap siya. Mayabang din. Talaga bang ganyan ka? Ano? Mahilig magbuhat ng sariling bangko? Ikaw talaga bang bubwit ka? Nangaasar na tanong nito sa kanya. Sa inis, itinapat niyang hawak na hose sa mukha nito. Hey! Anitong kinuhang isa pang hose at pinasiritan din siya. Para siyang malulunod nung itapat ito sa mukha niyang tubig habang tawa to ng tawa sa kanya. Asar na pinasiritan niya rin ang mukha nito. Kumante si Alejandro. Pinalakas ang tubig at tinulak sa buong katawan niya habang tumatawa. Maya-mayang napalis ang ngiti nito. Bahagyang natigilan saka nagmamadaling pumasok sa loob. Takang-taka naman siya. Talagang may split personality nga ang lalaking yon. Napapailing na sabi niya. Pinagpag niya ang tubig sa kanyang buong katawan. Natigilan siya na ma-realize ang itsura niya. Bakat na bakat ang hinaharap niya sa suot niyang puting t-shirt na ngayon ay basang-basa. Tinamalahan siya ng mukha. Napansin siguro ni Alejandro kaya bigla na lang itong tumakbo papalayo. Sa kabilang banda, humihingal si Alejandro nang pumasok sa loob ng banyo. Binuksan niyang shower at tinapat doon ang katawan habang pilit na pinipiksi ng utak ang itsura ni Danica habang basang-basa ito. Peste, hindi niya alam kung ba't ang lakas-lakas sa epekto noon sa kanya. Kailan pa ba ako naging pervert? Marami pang mas grabe siya nakikita sa Amerika pero hindi naman nagkakaganto ang pakiramdam niya. Bakit sa isang yun kay bilis niyang talaban? Siguro dahil na-amuse siya. Hindi pa siya nakakatikim ng birhen. Napailing siya at saka kinuskus ng buti ang buong katawan. Di niya alam kung matatawa o maiinis sa sarili sa kung ano-anong naglalaro sa utak niya ng mga sandaling iyon. Danica's POV. Dad, ang kulit niyo. May iritasyon sa tonong sabi ni Danica sa ama. Hindi na kayo nakakatawa. Gusto ko lang namang makatikim man lang ako ng apo bago mamatay. Anang daddy niya sa kabilang linya. I am not getting any younger. Yung mga kaibigan ko, may ini-enjoy ng mga apo. Napabuntong hininga siya na malalim. Useless na magpaliwanag pa siya sa ama dahil parang sarili lang nito ang pinahinga nito ngayon. Di naman dating ganito ang daddy niya. Pinagbigyan na nga niya ito sa kagustuhan nito nang pumayag siyang pakasal sa pamintang yun. Pati ba naman pagkakaroon ng apo dito, ipipilit pa rin ito sa kanya? Parang di na tama to. Hindi na nga tamang ito ang nagdedesisyon para sa love life niya. Ngayon, pati ang pagkakaroon nila ng anak ni Alejandro, ipinupush pa rin ito? As if naman. Dad, please, wag na nating i-discuss sa mga bagay na to kung ayaw mong mag-away lang tayo, okay? Sige na dad, may gagawin pa ako. Ani ang pinagbabaan nito ng telepono. Pati ba naman pagkakaroon natin ng anak, gusto nilang i-push? Dinig niyang tanong ni Alejandro sa kanya. Pumihit siya paharap dito. Obvious na napakinggan nito ang pag-uusap nila ng daddy niya. Kaya nga binabaan ko na ng phone. Nakakulitan na ako kay daddy. May pait sa mga labing sabi niya. Parang sira ka lang eh. Paano kaya natin? My gosh, gusto na talaga nilang patakboy ng mga buhay natin? Bakas ang inis sa mukha ni Alejandro. Kakausapin ko si Papa. Pagkasabi noon, mabilis na itong lumabas ng bahay. Gusto na daddy niya na magkaanak sila ni Alejandro? Hello?
Hindi ba naiisip ng daddy niya kung anong sexual preference ni Alejandro? Let's say, pumayag nga siya magkaroon sila ni Alejandro ng anak. Ang tanong, papayag ba si Alejandro na mangyari yon? Sa kabilang banda, Pa, payagan niyo na ako makipaghiwalay kay Danica. Hayaan mo na siya makahanap ng lalaki na totoong magmamahal sa kanya. Pakiusap ni Alejandro sa ama. Ano ba namang kalokohan to, Alejandro? Gusto ng daddy ni Danica na magkaanak kami. Lalaki ka, babae ka. O ano naman magiging imposibleng mangyari yun? Kaya kahit hindi ko siya mahal, pipilitin ko na magkaanak sa kanya? Ganun ba ang gusto ninyong mangyari? Kagaya ng ginawa ninyo kay tita Nila. Hindi ako kagaya ninyo, Papa. Hindi ko aanakan ng babaeng kahit kailan hindi ko naman mahal. Yon ang pagkakaiba natin, Papa. Kahit kailan, hindi ko sasaktan ang damdamin ni Alicia kagaya ng ginawa ninyo kay Mama. Nasampiga siya ng Papa niya. Wag na wag mo ako masagot. Nakakala mo alam na alam mo totoong nangyari sa amin ng tita Nila mo. Galit na sabi pa nito sa kanya. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Alfredo's POV. Nagpupuyo sa galit si Alfredo habang nakasunod ng tingin sa papaalis na si Alejandro. Wala itong karapatan na sulbatan siya dahil hindi nito alam ang totoong nangyari. God knows, kahit na kailan hindi niya intensyong pagtaksilan si Luisa. Hindi niya masisisi ang kanyang anak kung mag-isip ito ng ganon sa kanya. Kung malalaman lamang sana nito ang katotohanan. Ngunit kailangan niyang itago ang katotohanan para proteksyonan ang kanyang pamilya. Ito ang mga consequences na kailangan niyang pagdaanan dahil sa isang sekretong pinakaiingatan. Napatingin siya sa larawan nilang buong pamilya na nakapatong sa antigong piano sa loob ng kanyang opisina. Tumayo siya habang pinagmamasdan ang mga larawan doon. Alejandro's POV. Valentine's Day. Maaga pa lang ay nakabis na si Alejandro para bumili ng regalo kay Alicia. Isang mamahaling bracelet ang binili niya para dito. Isang basket ng chocolate at isang bouquet ng tulips. Alicia, baba ka na sa kondo mo. In 5 minutes, nandyan na ako. Di na ako baba ng sasakyan para hindi tayo ma-traffic, okay? Aniya sa dalaga. Eksaktong 5 minutes nandun na siya sa tapat ng building nito. Nakangiting sumakay si Alicia sa kanyang sasakyan. Happy Valentine's Day, love. Aniyang inabot dito ang jewelry box na binili niya, tsaka ang mga bulaklak at mga basket ng bulaklak. Oh my gosh, you are so sweet, Alejandro. Tila mangiyak-iyak na sabi ni Alicia sa kanya. Lumapit ito sa hawak niya. Thank you, Happy Valentine's Day. Iniabot nito ang maliit na box. Wow, bakit naman pati ako binilhan mo pa ng regalo? But thank you. Binuksan niya ang regalo nito. Omega watch iyon. This is so beautiful. Thank you so much, love. Binuksan din ni Alicia ang regalo niya. OMG! Bulalas ito na makita ang bracelet na may mga diamonds at malaking bato ng ruby na hugis puso. I love it. It's so beautiful, love. Tuwang-tuwang sabi ni Alicia sa kanya. Thank you so much. I'm glad you like it. Danica's POV. Excited si Danica nang makita si Rod. May dalang isang pulon-pon ng rosas para sa kanya. Happy Valentine's Day, Danica. Anitong iniabot sa kanya ang mga bulaklak. Thank you. Nakangiting sabi niya dito. Ready ka na bang makita ang idol mo? Oo naman. Hindi nga ako matulog halos kagabi. In-anticipate ko talaga ang araw na to. Wait lang, ilalagay ko lang tong flower sa altar. Tumango ito. Nagmamadaling iniayos yung mga bulaklak sa altar saka mo ring sinipat ang sarili sa malaking salamin. Isang kulay black na bestida ang suot niya. Nagsuot din siya ng heels and sabi sa kanya ni Rod, nagpa-reserve daw ito ng dinner sa isang mamahaling restaurant. Pero nagbaon din siya ng puting rubber shoes para just in case sumakit ang mga paa niya, ay may pampalit siya. You look stunning, sabi ni Rod nang lumabas siya. Lipstick lang yan saka blush on, nakangiting sabi niya rito. Ang saya-saya ni Danica, hanggang sa matapos ang concert ni Sarah G pa rin ang buong bibig niya. Sayang nga lamang at di sila nakapagpa-picture dahil nagmamadali si Rod. Baka raw kasi maipit sila sa traffic papunta sa hotel kung saan to nagpa-reserve ng dinner nila. 15 minutes ang travel time papunta doon at dito sa Pilipinas. Minsan ang 15 minutes ay naabot ng 1 oras dahil sa traffic. Lalo na kapag may mga ganitong special occasion, lumalabas ang lahat ng mga tao. Wow, Rod, mukhang mahal dito ah. Mariing sabi niya sa kaibigan. Ayoko maghugas ng pinggan ha. Biro pa niya dito.
Natawa si Rod. We have a reservation under the name of Rod Sai. Sabi ni Rod sa unipormadong babae na sumalubong sa kanila. Giniyak nila ito sa table na nakalaan para sa kanilang dalawa. Napalis ang ngiti niya ng pagtingin na sa isang sulok sa mesa. Nakita niya si Alejandro at si Alicia. Napalis ang ngiti niya ng pagtingin sa isang sulok ng mesa. Nakita niya dito at ilang seconds na ring naglock ang kanilang mga paningin ni Alejandro. Hindi niya maipaliwanag ang damdamin na lumukob sa kanya ng mga sandaling iyon na makita itong kasama ng babae. Maya-maya napakurap siya. Bakit si Alicia ang kadate nito at hindi yung lalaki nakita niyang kasama nito sa grocery? Naalala niya yung pakiramdam niya kagabi na magtama ang kanilang mga paningin. Peste? Umiwas siya ng tingin dito at pasimple na upo, tsaka maling binalik ang atensyon kay Rod. Ngunit hindi pa rin maalis sa kanya ang tanong na kanina pang nagpapagulo sa utak niya. Bakit babae ang kadate nito? Napasulyap siya sa lalaking nasa tapat ng mesa nila. Obvious naman na gay ito, base sa kilos at pananamit nito. Pero babae rin ang kadate nito. Nagkibit balikat siya. Tsaka malay ba niya kung palabas ng tuloy Alejandro? Pagkatapos mamaya lalaki naman ang kasama nito. May mga gano'n naman namamangka sa dalawang ilog. Besides, hindi porket kasama ito si Alicia, ibig sabihin may relasyon na ito doon. Eto nga't kadate niya si Rod pero wala namang involved na romantic sa pagitan nilang dalawa. So anong pagkakaiba niyon sa mga ito? Danica, hindi ba si Alejandro yon? May kasama magandang cheeks. Tanong ni Rod sa kanya. Alicia's POV. Alejandro, hindi ba't siya ang babaeng pinakakasal sa ni Tito Alfredo? Tanong ni Alicia habang nakatingin sa direksyon ni Danica. Bahagya itong napangiti. May taste din naman pala sa lalaki ang babaeng yon. I think bagay sa rin ang kasama niya. Hindi umimik si Alejandro. This is insane. Napapairing na sabi niya sa kasintahan. Ipinakasal kayo ng parents mo kahit na may kanya-kanya naman kayong karelasyon. Hindi niya yan boyfriend. Magkaibigan lang sila ng lalaking yan. Nag-angat ng kilay si Alicia. Oh, pati personal na buhay ng babaeng yon, alam mo na rin? Nagdududang tanong niya kay Alejandro. Sisirain mo na naman ba ang gabing to? Gusto mo na naman mag-umpisa ng away? Tila napipikon nitong tanong sa kanya. Okay, I'm sorry. Sabi niya na mapansing nawawala na ito sa mood. As much as possible, ayaw niyang masira ang gabi nilang ito ni Alejandro. Besides, hindi pa niya kayang tumagal na naman ang away nila. Last time na nag-away sila, halos 1 linggo silang di nag-usap. At para siyang mababaliw kakahintay ng mga tawag nito. Ang ganda-ganda pa naman na simula ng gabi nilang dalawa. Ayaw niya na masira na naman yon dahil lang sa babaeng yon. Danica's POV. Pwede ba, Rod? Huwag mo na lang silang pansinin. Sita ni Danica kay Rod. Kumain ka na lang, please. Bakit mo parang naiilang ka? Nahihiya ka bang makita tayo ni Alejandrong magkasama? Kunot noong tanong nito sa kanya. Hindi no, basta kumain ka na lang dyan. Hayaan mo sila doon, okay? Aniyang pinandilata ng mga mata si Rod. Nagkibit ito ng balikat. Okay, pero natutuwa ako makita ang lalaki yun na may kasamang ibang babae. At least may iba naman pala siyang pinagkakaabalahan. Alam kaya ng babaeng yun na yun tungkol sa inyo ni Alejandro? Tumango siya at saka huminga ng malalim. Pwede ba, Rod? Huwag na natin silang pag-usapan? Medyo iritado nang sabi niya sa binata. Okay. Parang hinahalukay ang sikmura niya ng mga sandaling iyon at hindi niya alam kung bakit. Basta ang sigurado lang siya na inis siyang makita si Alejandro kasama ng babaeng iyon. Siguro dahil naaawa siya sa babae. Pero ano namang pakiya sa mga ito? Hindi nga niya alam kung anong relasyon ni Alejandro sa babaeng iyon para maawa siya. Pero may kung anong damdamin siyang naramdaman na hindi niya kayang pangalanan. Ang alam lang niya para siyang nasa isang bangin at konting-konti na lang malapit na siyang mahulog. Danica, what's wrong? Umiling siya. Nothing. Sabi niya rito ngunit hindi maitago ang pag-aalala sa tono ng kanyang pananalita. Am I falling in love with Alejandro? No, no way. Hating gabi na nang ihatid ako ni Rod sa bahay. Patay pa rin ang ilaw sa loob maliban sa garden. Ibig sabihin di pa rin umuwi si Alejandro. Mukhang di dyan uuwi ang kasama mo. Nakangising sabi ni Rod sa kanya. Mabuti naman. May pait sa mga labing napangiti siya. Good night, Rod. Thank you. I do hope you had fun. Anitong nakatingin ng matiim sa kanya. Sana talaga natuwa ka sa concert ni Sarah G. I did. I really had fun. Until you saw Alejandro with someone? Titig na titig to sa kanya. Waring pilit na binabasang sinasabi ng mga mata niya.
Peste Rod, ano bang gusto mong sabihin? Bakit di mo pa ako diretsahin? Napipikong sabi niya sa kaibigan. Iniisip mo bang pinagsisilosan kong babaeng yon? Nagkibit ito ng balikat. Hindi ako nagsabi niyan. For God's sake, Rod. Ilang beses ko bang paulit-ulit na sasabihin sa iyong wala ako nararamdaman para kay Alejandro? At kung sakaling meron nga, malabo rin namang magustuhan niya ako dahil hindi niya itinuloy ang sasabihin. Ayaw niyang ibunyag kay Rod ang tunay na pagkatao ni Alejandro. Mas maging komplikado ang lahat kapag nalaman ito ang tungkol doon. Besides, pakiramdam niya wala siya sa posisyon para ipagkalat ang sexual preference ni Alejandro. Okay, I'm sorry. Anito sa kanya. Sorry kung sinira akong gabi mo. Huminga to ng malalim. I have to go. Pumasok ka na sa loob ng bahay at ikandado mga mabuti ang pinto, okay? Thank you. At sorry din. Napagod lang siguro ako. Tumango ito. Binuksan niya ang pinto ng bahay. Nang matiyak na nakapasok na siya sa loob, saka lamang sumakay sa kotse nito si Rod. Matamlay na pumasok siya sa loob ng kwarto. Hindi niya alam kung ba't bigla na lamang siyang nalungkot. Siguro dahil malapit ng monthly period niya kaya inaatake na naman siya ng kanyang mood swings. Natungo siya sa banyo, tinanggal ang lahat ng kasuotan, tsaka tumapat sa shower. Sa kabilang banda, malungkot ang mga mata ni Rod habang nagdadrive pa uwi sa bahay. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano pero may nakita siya nakakaiba sa mga mata ni Danica. Kaninang nakatingin to kay Alejandro. Ayaw man niyang aminin pero nagsiselos siya. Hindi niya kailanman nakitang tinignan siya ng gano'n ni Danica. Peste? Wala siyang pakarapatan na makaramdam ng ganito dahil kaibigan lang niya si Danica at kahit nung magtapat siya ng tunay na nararamdaman niya dito, di naman sa nito pinaasa. Marino naman na kaibigan lang talaga ang turing nito sa kanya. And yet, eto pa rin siya at parang timang na umaasa. Nagbabaka sakali that someday, mamahalin din siya nito kagaya ng pagmamahal na nararamdaman niya para dito. But then, kaninang makita niyang tinging ipinukol ito kay Alejandro, pakiramdam niya unti-unti siyang nawawala ng chance. Pinabilis niya ang takbo ng sasakyan at sa halip umuwi sa bahay ay sa isang bar siya napadpad. Tinawagan niya si Baldo para samahan siya, pero may date ito sa nakilala nito sa isang dating site online. Kaya hindi ito available ngayon. Wala siyang choice kundi uminom mag-isa. Lahat kasi ng mga kaibigan ng lalaki. Kung hindi may asawa, may mga girlfriend kaya alam niya, hindi available ang mga ito ngayon. Si Baldo lang ang single na kagaya niya pero obviously, hindi na rin sa ngayon. Whiskey, neat. Sabi niya sa bartender nang maupo siya. Kaagad siya nitong sinalinan sa baso. Di naman siya sanay uminom at hindi rin siya po pwedeng uminom ng marami dahil magdadrive pa siya. Balak lang talaga niyang tumambay at mag-unwind. Alicia's POV. Uuwi ka na? Gulat na talong ni Alicia. 12:00 pa lang ng hating gabi, nakakaisang round pa lang sila ni Alfredo pero tumayo na ito at nagbihis. Hindi ka dito matutulog? Maaga ako bukas, love. Sabi nito habang inaayos ang suot na long sleeve. Besides, baka biglang mawala si Papa kapag nalamang sa ibang bahay na naman ako magpapalipas ng gabi. I can't believe this. Anay ang asar na. Parang talagang mistress ang lagay niya sa buhay ni Alejandro, samantalang sila ang legit na may relasyon. Ano ba akala sa'yo ni Tito Alfredo? Love, nandito na to eh. So tilo lang natin para walang gulo, okay? You know what, I think you're beginning to enjoy it now. Ako rito. Parang gustong-gusto mo mga nangyayari eh. Umikot ang mata ni Alejandro. Eto na naman ang pinag-aawayan nila. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Mag-aaway na naman ba tayo dahil dyan? Alicia, ang ganda ng gabi natin. Gusto mo bang mauwi na naman tayo ng away? Medyo kumalma siya na maisip. Na baka 1 week silang di magkibuan ni Alejandro. I'm sorry, love. I can't help it. Hindi ko talaga maiwasan na hindi magselo sa babaeng iyon. Nakasimangot na sabi niya. Bumangon siya at niyakap dito. I can't imagine my life without you. Hinagkan sa dito sa noo. Hindi ako mawawala sa'yo, okay? Danica's POV. Bakit ko ba naiisip ang lalaking iyon? Hindi ba dapat mag-celebrate ako dahil solo kong kwartong to ngayon? At least may magagawa ko lahat ng gusto. Kahit wala pa akong takip sa katawan na lumabas ng banyo, okay lang dahil malaya ako ngayong gabi. Naisip ko habang nakatapat sa shower at pilit na kinokondensyon ng sarili. Solo ko ang bahay ngayong gabi at sana nga lumakas na lalaki yun sa habang buhay. Sana maglaho siya sa paningin ko para bumalik ng dating buhay ko.
Yung malaya, yung walang asungot at pamintang pakalat-kalat sa paningin ko. Tumawa siya ng ubod lakas. Para talaga akong sira. Bakit naman ako ma-inlove sa baklang iyon? Alam ko naman na lalaki din ang type nun. Napopogian ako, oo. Given na yun. Kahit naman sino, alam ko namang talagang ma-attract sa type nun. Given na yun kahit naman sino. Pero hanggang ngayon talaga, hanggang doon na lamang yun. No more, no less. Walang saplot siyang lumabas ng banyo. Ito ang kagandahan kapag mag-isa lamang siya. Kinukuskus niyang tiwala ng kanyang buhok, tsaka sinipat ang katawan sa salamin. Sexy talaga siya. Mabuti na lang din at malakas siyang kumain, kaya mabilis ang metabolism niya, kaya wala siyang bilbil. Saktong lang ang lahat. Parang hinulma talaga ang kanyang figura. Perfect! Nakangiting sabi niya tsaka biglang natigilan na makita si Alejandro na waring tulala habang nakatayo sa may pinto ng kwarto. Ang lakas ng sigaw niya. Anong ginagawa mo dito? Tina ng taranta naman ito. Alejandro's POV. Pakiramdam ni Alejandro ilang boltahe ng kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Nang pagpasok niya sa loob ng kwarto, mabungaran niya si Danica na kalalabas ng banyo at walang kahit na ano sa katawan. Sunod-sunod ang kanyang ginawang paglunok. Ewan pero hindi niya magawang alisin ang tingin niya rito. Wari may magnetong humihigop sa kanya para titigan na nakakagigil nitong katawan. Ramdam niya ang pagkisot na nasa pagitan ng kanyang mga hita. Peste, nasa langit na ba ako? Walang iyakan, anong ginagawa mo dito? Natatarantang sigaw ni Danica. Mabilis itong kinuwang tuwali na kapulupot sa ulo, tsaka dali-dali yung kinabig sa katawan niya. Mahilig ka talagang tsamempo. Bastos! Halos mapatid ang litid nito. Bastos ka? Napakarap-karap siya. Para siyang lalagnatin na sa sobrang init na nararamdaman. Labas! Sigaw nito. Nababas ka ng kwarto. Daig pa ni Danica makikipagyera sa bagsik ng mukha nito habang pinapalabas siya ng kwarto. Oo na! Kaagad naman siyang lumabas ng kwarto nito. Kumuha siya ng tubig at nagmamadaling ininom iyon dahil pakiramdam niya aatakihin siya. Marami na siya nakitang walang saplot na babae, iba't ibang hugis, iba't ibang sizes pero iba ang dating ni Danica sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit para bang sinisilaban ang katawan niya. Peste, napakarap-karap siya. Ang bilis-bilis ng kabog ng dibdib niya. Danica's POV. Parang may iiyak sa nerbyo sa galit si Danica habang nagbibihis. Bakit ba naisipan ko na lumabas sa banyo nang walang kahit na ano? Peste, nakita na ito ang lahat sa akin. Wala na akong mukha pa maihaharap. Parang gusto niyang sapakin ng sarili. Ano ba naman kasing pumasok sa utak niya at lumabas siya ng banyong walang kahit ano? Hindi nga pala niya solo ang kwartong ito. Inis na inis siya. Hindi niya po pwedeng sisihin si Alejandro dahil hindi naman ito kasalanang madatnan siya sa ganitong itsura. Siya ang may kasalanan dahil hindi siya nag-iingat. Besides, ano bang pake nito kung makita siyang ganun? Lalaki nga ang type nito. Pero nakakahiya pa rin na ibinunyag ang kanyang katawan. Kahit pa sabihin na bakla ito. Huminga siya ng malalim. Hindi siya dapat na mahiya dito. Lumabas siya ng kwarto. Dinatnan niya si Alejandro sa kusina. Ilang beses siyang napanunok. Parang di niya kayang tingnan ito sa mga mata, kaya't nakayuko siya na magsalita. Kalimutan mo na lang na nakita mo ako kanina. Akala ko kasi hindi ka dito matutulog kaya ikaw may sabi na bawal magtanggal sa loob ng kwarto. Inis na sabi pa ni Alejandro sa kanya. Pagkatapos ikaw mismo ang hindi tumutupad sa rules mo, what do you expect me to do? Magbulag-bulagan? Next time mag-ingat ka. Pasalamat ka hindi ako gaya ng iba na mahilig magsamantala. At kung inaakala mo na gustuhan ko ang nakita ko, isang malaking yuck, okay? Yamot na sabi ni Alejandro sa kanya, tsaka mabilis na siyang tinalikuran. As expected, hindi dito nagustuhan na nakita. Pero mabuti na rin na hindi. Ini-imagine kong tunay itong lalaki, nakita siyang nagkaganon, ano na kaya ang ginawa nito sa kanya? Baka bigla siyang pangilabutin sa naisip. Pero nakakaya pa rin isipin na nakita rin itong halos buong katawan niya. Gusto niyang murahin ang kanyang sarili. Ano ba klase babae ka, Danica? Hindi ka marunong mag-ingat? Alam mo nang di na tulad ng dating sitwasyon ngayon. May kasama ka na sa kwarto. Kahit ano pang sabihin mo, lalaki pa rin ang organ ni Alejandro. Not unless maisipan niya magpa-change. Pagkabihis, pinuntahan siya ni Alejandro. Inabutan niya ito sa may salas. Alejandro,
Hindi ba sumagi sa isipan mo minsan na magpa-change ng kasarian? Ha? Waring ikinasyak pa ni Alejandro ang tanong niyang iyon. Wow ha, wag mong sabihin in denial ka pa rin hanggang ngayon. Pwede ba, Danica? Lumayo-layo ka nga sa akin? Wala ako sa mood para dyan sa mga weird na naiisip mo. Iritadong sabi nito sa kanya at saka tumango at nagtungo sa kusina. Bakit parang kasalanan ko na naman? Wag na wag mo nang uulitin yon. Or kung mag-aalis ka ng suot, make sure nakalakang pinto ng kwarto. Paalala ni Alejandro sa kanya habang kumakain sila. Hindi ka nakakatuwa. Hindi siya kumikibo. Namumula pa ang mukha niya tuwing maiisip ang itsura niya kanina nang datna nito. Sa bagay sa Amerika, baliwala lang naman yan. Kaya nga sanay na ako eh. Tsaka hindi naman ako maapektuhan sa'yo. May sarcasm pang sabi nito sa kanya. Tiningnan niya ito ng masama. Nakita mo naman siguro kung gaano kaganda ang katawan ni Alicia. Tsaka yung legs niya ang haba, hindi ba? Ganun mga babae ang type ko. Napabungis-ngis siya. As if naman babae talagang type mo. Kumunot ang noon ni Alejandro. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Nagkibit balikat na lamang siya.